matutunan po ngayon kasama natin. Amen. Ngayon po ay pag-aaralin at tanongin po natin ang salitang galing sa Galatians chapter 5 verse 16 to 18 po. Thessalonians po, Thessalonians. So, ang ating Panginoon po ay may gusto pong ibahagi sa atin na meron pong tatlong importanteng bagay po. Na meron pong taong tatagumpay sa buhay at meron pong sikreto doon sa tagumpay ngayon. At yung mga may pananampalataya, may sikreto sila para magpalapit sila ng ating Diyos. At kung meron po tayong isang ulak po, no, hindi po yung mabubuksan kung walang susi. So yun po, kailangan gumamit ng susi para mabuksan po yung ulak. So, ganun din po sa buhay natin, may pagpapala po, pero kailangan may susi para mabuksan ang pagpapala na yun. At yung mga Kristiyano, hindi nila ito naiintindihan at hindi nila nabubuhay ito. Na kahit anong dasal nila, hindi po nila, hindi natutupad. Na kahit may pananampalataya sila, parang walang kasiyahan. Kaya nabubuhay sila na walang pagpapala sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon po, ang susi po para buksan ang napakahalagang mga treasure po ng pagpapala, meron po pong 32,500 na mga pagpapala na nakasulat sa Biblia sa kalooban ng ating Diyos. Lahat po tayo gusto makatanggap ng pagpapala sa ating Panginoon? So kailangan natin yung susi para mabuksan ang pagpapala na yun. Ano po ba yung susi na yun? Yun po ay susi po talaga. Ang susi po ay ang kalooban ng Diyos. Ang tao po na mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sila po ang may susi para sa pagpapala. Kailangan sumusunod tayo sa kalooban ng ating magulang para matanggap natin ang pagmamahal sa ating magulang. At yung mga nagtatrabaho, kailangan sunod man nila ng boss nila para mabigay ang kailangan nila. At tayo rin po, lubos na nananampalataya, kailangan natin magbuhay ayon sa kalooban ng Diyos para matupad ang ating mga pinapanalangin. Kailangan naniwala tayo sa kalooban ng Diyos para matanggap ang pagpapalang hinahanda niya para sa atin. Sa Matthew chapter 7 verse 21, sinabi niya na kahit sabihin mo Panginoon, Panginoon, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya, kailangan mong sumunod sa kalooban ng Diyos kaya ka makakapasok sa aking kaharian. Kaya ito po ang dinasal, nalangin ng ating Panginoong Jesus.
po ay nananalangin. Araw-araw po tayo magpapasalamat sa Kanya at magsasaya. 신당 50장 이제 3절 가운데 보면 So sa ano po sa 신당 50장 23절에 보면 신당 sa Psalms 50 verse 23, 감사로 제사를 드린 자가 나를 영화롭게 한다 그랬어요. sa lahat ng mga nag-o-offer po ng sakripisyo ng pagpapasalamat po para sa ating Panginoon, 제사는 바로 우리가 드리는 예배입니다. ito po ang ating pagsamba sa Kanya. 우리가 예배를 드릴 때에도 하나님 앞에 감사하며 예배를 드려야 돼요. Kaya kailangan sa harap ng ating Panginoon, tayo po ay magpasalamat sa Kanya sa ating pagsamba. 어려움을 나가지 않고 살던 때는 더 많은 감사와 눈물로 감사를 해야 되는데 Pag tayo po'y mabubuhay sa gitna ng kahirapan, kailangan maranasan natin pa rin magpasalamat to the point na lumuluhan na po tayo sa pagpapasalamat. 많은 사람들이 질병에서 고쳐받으면 하나님 앞에 감사합니다. 그리고 엉뚱해요. At sa anumang pagsubok at kasakit na pinagdadaanan, kailangan matuto tayo magpasalamat pa rin, magpakumbagaw pa rin sa ating Panginoon. 이제는 병도 들지 않고 건강해서 더 감사해야 되는데 At tayo po, ay bago tayo pagaling sa ating mga sakit, kailangan mas unahin natin magbigay ng pagpapasalamat sa Kanya. 건강한 걸 감사할 줄 몰라요. Kasi hindi po tayo marunong magpasalamat pag tayo ay malusog at walang sakit. 우리는 매일매일의 삶이 Kailangan araw-araw po sa buhay natin, 감사해야 된다는 것을 깨달아야 돼요. kailangan mag-isip tayo, no, na malaman kung gaano ka-importante magpasalamat araw-araw. 우리가 정말로 감사해야 될 게 있어요. Meron po tayo talagang dapat ipagpasalamat. Ano po yun? 세상 사람과 달리 Iba po sa mga hindi na nanampalataya, 우리는 구원을 받았기 때문에 감사해야 되는 거예요. kayo po ay merong kaligtasan, kaya tayo magpapasalamat. Amen! 우리가 삶이 있으려면 잠시 왔다 갈 거예요. Tayo po ay saglit na po nakatira dito sa mundong ito. 마치 여행을 사러 왔던 거예요. Para na po tayo mga nagtatravel, nagbabakasyon saglit sa probinsya o sa isang dagat. 저 아무리 여행하다가 좋은 호텔에 간다고 해도 Kahit nakatira ka sa magandang hotel sa bakasyon na iyon, 내 집만 못한 거예요. pero saglit lang po yun. 우리 집은 하늘에 있는 거예요. Dahil ang tunay na bahay natin, nakatira po tayo sa ating kasarian ng Diyos sa langit po. 아멘. 천국 갈 수 있으니까 우리 감사해야 돼요. At yun nga po, alam natin na naligtas na tayo, makakapunta na nakauwi tayo sa langit. Kaya, yun ang ating pinagpapasalamatan. 그러면 오늘의 삶이 어렵다고 할지라도 Kaya kahit gaano man mahirap ang buhay dito sa mundo, 가난하다고 할지라도 kahit hirap na hirap ka, 힘들다고 할지라도 kahit maraming pagsubok, 절대로 원망하지 마세요. huwag po tayo magkaroon ng galit at reklamo. 절대 좌절하지 마세요. Huwag po tayo magpapakalungkot at mawalan ng pag-asa. 왜냐하면 하나님이 나와 함께 하게 됩니다. Dahil kasama natin ang ating Diyos. 아멘. 애들이라는 것이 바로 나오리라는 것이 바로 기쁨이라는 뜻이에요. Kaya pag sinabing kasama natin ang Diyos, ang ibig sabihin nun ay masaya po tayo. 그 애들이 왜 기쁨이냐면 At pag natanggap natin ang kasiyahan na iyon, 하나님이 함께하기 때문에 ibig sabihin, kasama kasi natin siya. 그 애들이 Amen. 영상에 하나님과 함께 있었기 때문에 At dahil kasama natin siya, lagi tayo may kapayapaan, kasiyahan, kahit na sa kalagitnaan tayo ng pagsubok. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 Tayo po ay may pananampalataya kay Jesucristo 예수 그리스도가 내 안에 와 계신 거예요. na siya ay nasa ating puso ngayon. 예수가 내 마음속에 들어와 있기 때문에 Nandito siya ngayon sa loob ng puso natin. 우리는
Sila po ay dinala sa malalim at matinding na kulungan. 아주 깜깜한 그 감옥에 갇혀 있는 Talaga